Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, usapang confidential fund, extraordinary expenses at ang panibagong na-discovery ni Sasot ay itong classified fund kung saan ito ang sinasabing concurrent resolution number 10 na hindi na kailangan or ipinasa ng Kongreso at ng Senado pareho na hindi na kailangan ang signature ng ating Pangulo. So nangyari ito noong 2011, so nung 15th Congress nga mga kababayan po natin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At ano nga ba ang pinagastusan nitong pondo na ipinasok bilang classified fund? Yan po ang ipapaliwanag sa atin ni Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin sa video ito. Doon pong na-discover si SAS, yung concurrent resolution of both houses of Congress number 10, which was issued during the 15th Congress, if I'm not mistaken, 2011. Ang nakalagay doon sa, I have to check my notes. Ang nakalagay doon ay ayan. Ang nakalagay doon. So what is a concurrent resolution? What is a concurrent resolution? Ngayon, it's actually a rule or a law that doesn't require the president's signature. Ibig sabihin nun, please don't be rude guys ha. Ibig sabihin nun is that it's a rule or a law that pertains to internal operations of both houses of Congress. Kasi kailangan merong mga operations that must be uniform between two houses. Among those are things like liquidation. Discoveries na ganito. So let's find out first what they are about. So this concurrent resolution number 10 of individual congressmen and senators. What does that mean? It means may audit pa rin sila, pero yung findings nito ay hindi i-disclose sa publiko. Now, So mga kababayan po natin, may audit pa rin pala. So ang problema lang, syempre, ay ang nakakaalam nito ay kuwa lang. So kung kasabwat nila, itong nasa Commission on Audit, itong auditor personnel nila, ay posibleng pwede pa rin at posibleng magkakaroon pa rin ng sabuatan kasi unang-una ay hindi pala ito pwedeng i-disclose sa ating mga ordinaryong Pilipino. Sa bagay, kung ito ay napasok sa classified or extraordinary or confidential, so hindi talaga pwede ito ma-disclose sa taong bayan. Pero bakit nila pinag-iinitan? Yun lang kasi natin yung sinimulan kung bakit nila pinag-iinitan itong si Vice President Sara Duterte. So, tuloy, parang yun ang naging tulay para lumabas itong mga anomalya sa Senado at ng Kongreso, itong extraordinary expenses nila na wala talaga tayong kaalam-alam. Tapos itong pangalawa naman, itong classified fund. So parang sila mismo yung naglaglag sa kanilang sarili sa mga nangyayari ngayon dahil lang sa confidential fund na inipit at sinisingle out nila itong kay Vice President Sara Duterte. Constitution requires transparency, particularly paglalantad po ng mga audit findings. Pero in order to comply with the constitutional requirement, inaalaw yung publication ng audit findings for both houses of Congress as a whole. So individual congressmen and senators, their audit findings are not published. So yun pala centralized na lang sila. So tama rin yung sinabi ng Secretary of Congress na wala sila umanong disallowances report ayon sa COA at naka-audit umano sila. Pero ang sinasabi noon ay ito pala ay centralized. So walang individual. Sa bagay napakarami nila, pero syempre kung talagang gusto nila yung transparency sa ating pamahalaan, so gawin nilang transparent. Gawan nila ng individual audit itong mga congressman. Okay, so yun yung ibig sabihin nun. Hindi rin po natin maaaring busisiin ang individual expenses of each congressman or each senator. Kasi nga,
because of that concurrent resolution. So it is a rule. So kanina napansin ko kasi maraming nagsasabi, ay didalhin natin sa Supreme Court, idemanda natin, pa-void natin, and so on. Now, yes, it is possible to file a petition to declare this unconstitutional on the ground that the Constitution requires transparency. However, number one, wala pa tayong FOI law. Number two, since it pertains to internal operations of the Congress as a whole, the Supreme Court is rarely inclined to interfere with the internal processes of a co-equal branch. Marami na pong decisions na ganon. Doesn't mean to say na absolutely hindi gagawin yan ng ating Kongreso o ng ating hudikatura, pero sa umpisa pa lang, medyo dehado na we have that particular mountain to climb. Kumbaga, kailangan mapatunayan natin sa hukuman that this does not pertain solely to the internal operations, but that this rule violates the Constitution. Let's see first, may reason ba tayong magalit or at least maging concerned? Ako, I agree na may reason for us to be concerned. Wondering ninyo bakit hindi nire-report ng media. Well, hindi ba may proposition, merong theory si SAS dyan. At ang sinasabi niya is, merong fund called there is a particular budget for each of the congressmen and senators for public affairs matters. Okay? So ano yung public affairs work? Public affairs work combines government relations, media communications, issue management, corporate and social responsibility, information dissemination, and strategic communications advice. So this is correct si SAS in saying that this is for media, this is for paying public relations, and so on. Now, So ayan na nga at mismo si Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin, ay sinigundahan nga itong naging pahayag ni SAS Surgando Sasot na posible nga nagkaroon ng bayaran or sabuatan para dito sa media. Kaya hindi na ito nila baga hinalungkat or ibinulgar pa itong umano'y legalized corruption nga dito sa House of Representatives at pati na rin sa Senado. So yung media nga nababayaran umano. why is this a necessary expense na ginagawa nito ng budget ng ating Kongreso? Because the laws that Congress has to make will be affecting the public. Kung kaya't kailangan ma-communicate ito so that there is feedback. Di ba merong mga tinatawag na consultations? In order for those consultations na maging ganap o maging complete, then kailangan alam ito ng publiko. I don't automatically assume that there's kasi ito yung mga comments na ganito, merienda para sa MSM. First, we don't how do you call this? We do not assume wrongdoing. Ang ina-assume natin is regularity. So, those public affairs work can be for the hiring of publicists, press relations consultants, PR groups, and so on. And these are completely legal because it is part of the work of the legislative to make laws for the benefit of the people. At para malaman nila kung ito ay para sa benepisyo ng taong bayan, kailangan nakakausap nila. Mayroon din silang budget para sa kanilang mga travel kasi kailangan umuwi sila sa kanilang mga constituencies para makausap sila at makakuha ng feedback. Ito sabi ni Dato Ron, sana wala na yung sa public relations kasi meron naman government TV radio station, need na lang nila na palawakin ang reach. Ako I disagree with that. Alam niyo kung bakit? Hindi po lahat ng congressman, and there's 300 of them, ay magagawa ng individual stories. Although I understand that, yes, the government stations will prioritize government work, of course. Ang COA, dahil tao din sila, maaaring hesitant na kumbaga gawing lubos yung kanilang pag-audit o maging masinop. Totoo naman po na there is that suspicion.
Gayunpaman, kailangan kung maakusahan natin ang mga auditors ng COA, kailangan meron tayong pruweba o ebidensya. Sabi ni Sunrise, but isn't this the same issue with VP Sara's confidential funds? Kapag si VP di makadisclose ng details, big deal at may issue, pero pag congressman at senators, okay lang sila without disclosure. That is correct. However, ang Iyon, that is correct. Ibig sabihin po mga kababayan po natin, pagka Office of the Vice President, kailangan ng kompletong dokumento na magpapatunay kung saan niya ginastos itong 125 million within 11 days. Pero pag Kongreso pala at Senado, kahit ilang araw nila ginastos yan, gaano kabagal, gaano kabilis, gaano kalaki, ay hindi pala kailangan i-disclose o mano itong report ng Commission on Audit, mga kababayan po natin. So tama talaga itong sinasabi ni SAS na may legalized corruption sa ating Senado at sa ating Kongreso. So ngayong nabubulgar na sila, mga kababayan po natin, medyo nananahimik na nga sila ngayon. So nanahimik sila sa tirada pa lang ni Tatay Digong, tapos itong sa mga expose ni SAS Sasot, mukhang nanahimik ngayon itong Senado at ang Kongreso. Siyempre, abangan natin yan pag sa Monday kung ano na naman ang kanilang palusot na sabihin. Paano nilang patunayan sa taong bayan na talagang wala silang ginawang anomalya sa pundo na nakapasok sa extraordinary expenses at sa umano'y itong sinasabing concurrent resolution number 10 o yung tinatawag ni Sasot na classified fund. difference is, ang confidential funds, mas maraming pinasasubmit sa COA. May liquidation yan. And it is constitutional in the sense that it falls under a discretionary fund. The Constitution allows discretionary funds provided na in harmony with the other requirements that there is publication pero generic. So sasabihin, for instance, ang publication is walang disallowances from the Office of the Vice President at walang disallowances under DepEd as well. They pass the FOI bill. Of course, they can pass the FOI bill. But because the congressmen and the senators are also human, I don't think they would like to pass any law that would affect their standing or affect their the manner in which they are already holding their office. Halimbawa, yung hindi nila tatanggapin yung posibleng ma-question sila, di ba? So at this point po, is that many people do not understand yet how Congress, how lawmaking works, and how government works. So kailangan pala parati itong pinag-uusapan. So yung mga nagsasabi, bawal yung mga ganyan sinisikreto, no, that's not true. Kasi the Constitution nga allows for what we call discretionary funds. No, bakit may discretionary funds sa ating saligang batas? Because there are expenses that we cannot anticipate doon sa in the course of the year. While you can plan a budget, minsan may mangyayari doon sa ahensya mo, nakakailanganin mo yung discretionary funds na yon. Now the question is kung saan siya ipapasok. Would it be extraordinary expenses? Ako tingin ko, yun yung mga unanticipated. Yung confidential naman can be about national security, pero kapag ang ahensya ay hindi talaga intel gathering or intel agency. Dahil classified dito, sabi ni Munro, someone in high position that can look into it but cannot say to the public kung ano man ang nakita o nalaman niya sa audit na yon. Well, COA is the one that audits. So ganun talaga mga kababayan po natin dahil nakapasok nga ito sa classified. So kahit ano pa ang anomalya makita ng COA ay talagang hindi nila pwede maisa publiko dahil ika nga ay classified report, classified documents, classified expenses, mga kababayan po natin. Kaya nga naman talagang ang kakalabasan nito ay tayo na namang ordinaryong mamamayan parang nalagay sa alanganin dahil hindi natin alam kung saan nga ba nila ginagamit ang pundo ng taong bayan. Pwede nila kasi gamitin ito sa kanilang personal na purpose, kagaya nitong extraordinary expenses, kung ano-anong party or ano-anong babayaran nila na dapat ay hindi na sakop ng or hindi na dapat gastusan ng taong bayan, no? Itong pang-aayuda nila, mga kababayan po natin, na kung makikita natin na umuuso na naman yung ipolitiko na kung saan namimigay ng ayuda mula sa pera ng taong bayan, sa tax ng taong bayan, pundo ng taong bayan, pero ang kanilang pagmumukha ang nasa tarpaulin
ang ambulansya may mukha ni Hontiveros, ang pamimigay ng Tingog Party List may mukha ni Romualdez at ang kanyang asawa, which is dapat ano na lang, sabihin na lang galing sa Tingog Party List, mula sa government fund, mula sa tax ng taong bayan. Kasi iniisip ng taong bayan, malaking utang na loob sa kanila dahil nakalagay na yung pagmumukha nila, parang pinagbumukha nila sa mga binibigyan nila ng ayuda na sa kanila galing ang pera. Pero kung tutuusin, pwede mang galing pala yun sa extraordinary expenses o pwede mang gagaling dito sa classified fund. So yung itong mga pundong ito, posible yan mga kababayan po natin, lalong-lalo na kung sila lang naman yung may hawak ng pera, lalo na sa House of Representatives, sa Senado. So mukhang malabo talaga ito malaman ng taong bayan kung saan ito ginagamit dahil classified nga at extraordinary. Pero ang kagandahan na nito, at least alam natin na mayroon palang line of expenses na mga ganon na hindi naisa publiko kung paano ginastos ang pundo ng taong bayan. So, napakalinaw po mga kababayan po natin sa mga paliwanag ni Atty. Trixie Cruz, sa mga tanong ng ordinaryong mamamayan sa kanya na nire-rest sa kanya kung ano-ano mga issue na gusto nilang malaman. So napakalinaw mga kababayan po natin, lalo na sa issue ng confidential fund at itong extraordinary expenses. So marami tayong natutunan dito kay Atty. Trixie Cruz. At abangan po natin dahil mukhang marami pang i-expose itong si Sasot patungkol sa mga anomalya sa paggastos ng pondo ng taong bayan. At maraming salamat po sa video ni Atty. Trixie Cruz. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at sa inyong pagsusuporta. This is Kababayan Viral PH. Maraming salamat po.